Ang mga batang walang takot. Sa isang maliit na barangay, may tatlong magkaibigang sina Rico, Tonton, at Jessa. Kilala silang magkaklase na palaging maingay, pilyo, at madalas sumagot sa guro. Isang araw, habang nagtuturo si Ma'am Liza, tinawanan ni Rico ang kanyang kaklase na nahirapang magbasa. Hindi ka marunong magbasa? Grade 5 ka na, sigaw ni Rico habang nagtatawanan sina Tonton at Jessa. Napailing si Ma'am Liza. Rico, Tonton, Jessa, kung patuloy kayong mang-aasar at di marunong rumespeto, baka sa huli, pagsisihan niyo yan. Pero imbes na matakot, sumagot si Jessa. Eh di isumbong niyo po sa nanay ko. Sabihin ko rin na pinapagalitan niyo ako. At yun nga ang nangyari. Tinawag ni Ma'am Liza ang mga magulang nila sa paaralan. Pero sa halip na pagalitan ang mga anak, sila pa ang nagalit kay Ma'am. Teacher, bata lang yan. Huwag niyo pong sinisigawan. Sabi ng nanay ni Rico. Kung ayaw niyo sa ugali ng anak ko, ilipat ko na lang sa ibang school. Sabat naman ni Jessa. Mula noon, lalo pang lumala ang asal ng tatlo. Hindi na natatakot sa guro at halos di na rin nag-aaral hanggang sa dumating ang araw ng final exam. Bagsak silang tatlo. Nang makita ng mga magulang ang marka, nagalit sila sa guro. Pero si Ma'am Liza ay kalmado lang at sinabi, hindi ko sila binagsak. Sila ang bumagsak sa sarili nilang asal. Lumipas ang mga taon at nagkita-kita silang muli. Si Ma'am Liza, tumanda ng may dangal. Si Rico, nalulong sa bisyo. Si Tonton, walang trabaho. Si Jessa, maagang nag-asawa at iniwan ng asawa. Habang nakaupo sila sa tapat ng dating paaralan, napatingin si Jessa sa dating silid ni Ma'am Liza at napaluha. Kung sana noon, nakinig tayo sa kanya. Araw. Ang batang hindi marunong rumespeto sa guro, kadalasang galing sa magulang na hindi marunong magtuwid. Ang pagkukonsinti ay hindi pagmamahal. Isa itong mabagal na paraan ng pagkasira